Continue ko lang po yung ibang topic kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng internet, kaya nilulubos-lubos ko po na mag-upload. Kahit pa paano po ay may ma-share po ako sa inyo. Pasensya na po kayo. Nawa po ay may matutunan po kayo. Ito po ay about sa Biblia, regarding po sa Bible. Kasi nung last 2 years or last year, hindi ko maalala, ang regarding po sa na-receive ko na information mula po sa kanila, ipinapaligpit na po sa akin at ipinapatago sa akin yung Biblia. Kasi ang sabi corrupted na yung Bible. Okay? One time nagbasa po kasi ako ng Bible. So habang nagsaswipe po ako ng Bible, kasi sinusunod, nagsimula po ako sa Genesis. Mula sa Genesis papuntang page 1,800 something na ako or ganun. 1,000, mga nasa papunta na ako ng 1,000 nung time na yun. Natulog lang po ako, tapos nang pagkagising ko, i-continue ko na yung Bible, sa pagre-read ng Bible. Nag-swipe po kasi parang nag-scroll down na yung Bible, tapos pumunta po sa kung saan ang part ng kwento ng buhay ni Job or Job. Hindi ko alam yung pronunciation na tama. Sa buhay ni Job, doon ko po nabasa yung kung paano po siya inalagaan ng Diyos, dahil hindi po siya nag-give up sa pananampalataya sa Panginoon. Marami pong nangyari sa buhay niya na kung saan po ay naging down po siya. Sobrang down niya. Nawala yung ari-arian niya, kayamanan niya, lahat ng mga hayop niya, lahat, pati ang pamilya niya. Namatay yung anak niya, iniwan siya ng asawa niya. So nung time na yun, doon ko po nabasa yun yung pinaka the best na part sa lahat ng nabasa ko sa Biblia. Hindi ko pa hanggang doon na lang po ako yung pinakalas ko na nabasa. Pagkatapos na naka-receive po ako ng information na itago ko na yung Biblia, dahil hindi na po yung iba kasing information is corrupted na. Kumbaga, dahil sa sobrang tagal na ng panahon, 2,000 years ago, ang nangyari ay maraming mga nagbago sa laman ng Biblia. Ang original text kasi, di ba, ay nagmula pa noon sa Hebrew, tapos napunta ng Greek. Ngayon ang translation, every translation ng salita ay magkakaiba. Ngayon nung napunta sa Tagalog ay marami na rin. Tapos ang mga matataas na namumuno sa mga bawat sekto, or sabihin na nating religion, may kanya-kanya silang pang-uunawa na kung saan tinatanggal nila yung ibang part na kasi ganito yan. Bakit nila tinatanggal? Dahil may sarili silang, may pansarili po silang kagustuhan na mangyari. Gusto nilang i-divert ang tao sa something na beneficial para sa kanila. Kaya yun po ang nangyayari. Tapos yung iba naman na akala nila ay yun yung tama, kaya tinanggal nila. Ang iba pinalitan din ang mga words. Ngayon ang Diyos nang bahala sa kanila. Pero alam ko ngayon nagsasuffer na yung mga tao na yun, kasi inalter nila yung katotohanan. Ngayon, bakit pinapatago sa akin? Kasi mayroon na pong bagong kautusan. Okay? Hindi naman siya talaga bagong kautusan. Nandun pa rin siya sa Bible actually. Pero ito lang po yung ipopokus ko na isasabihin sa inyo, kasi para po ay maliwanagan po tayo. Kahit hindi po natin alam ang context, ang laman ng Biblia, kung sumusunod po tayo sa commandments ng Panginoon, tayo po kasi ay hintil. Okay? Hindi po tayo part ng Israelites. Ngayon,
hindi ibig sabihin na hindi po tayo sakop ng Bible. Tayo pa rin po ay kasakop dahil ang Panginoong Jesus ay niligtas niya tayo. After ng death niya, lahat po tayo ay nagkaroon ng chance na mapabilang po na makapasok po sa buhay na walang hanggan, sa tunay na kaligtasan. Ngayon, marami po kasing tawag nito, dahil sa maraming nagbago sa Bible, ang pinaka-easiest way para po ma-access yung mga nakatagong information ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil inilagay na ng Panginoon, ito po ang sasabihin ko po sa inyo, dahil inilagay na ng Panginoon ang katotohanan sa puso ng bawat isang tao na karapat-dapat. So, kailangan muna nating maging karapat-dapat sa paningin niya para ibibigay niya ngayon sa inyo ang katuruan. Dahil masyado na pong corrupted ang Bible, kaya wala na po doon yung essence ng tunay na knowledge para sa pagbabago ng sarili natin. Dahil sa tagal na nga naman ng panahon, marami na hong nagiging magaling, naging matalino. Tinanggal nila, may dinagdag sila upang pansariling ambisyon nila para mapalawak po ang kanilang impluwensya. Ngayon, nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Pero sinasabi ko po sa inyo ang katotohanan na ilalagay po ng Panginoon ang katotohanan, ang aral na nagmula po sa Kanya sa inyong mga puso kung tayo ay magiging karapat-dapat na sa paningin niya. Yun lamang po. Nawa po ay meron pala na nakalimutan ako. Maliban po sa Biblia, may ibang mga apostoles at saka si Mother Mary pala, gumawa din ng sarili niyang version, which is ang makakabukas lang po nun ay ang karapat-dapat din. Hindi ho siya makikita physically. Ilalagay din siya, ibabaon din yun sa puso ninyo. Pag once ang knowledge na yun ay ibibigay sa inyo, kasi ini-hide din niya, itinago niya ito kasi alam niya po na balang araw na ang Bible is magiging corrupted. So gumawa siya ng sarili niyang version ng katotohanan at itinago po ito sa isang dimension po na makakahanap lang nun, kasi pag magiging ma-enlighten po tayo, ibibigay po niya yun sa atin. Siya po ang mismong magbibigay, magpapakita sa inyo ang nilalaman. May mga pages na makikita nyo, may ibang hindi ka pa karapat-dapat, may mga ganun na concept, kasi hindi siya basta-basta maa-access. Kung hanggang saan lang ang nararapat sa'yo, yun lang yung mabubuksan ninyo na mga aklat. Kaya kailangan po lang natin ay magpakabuti, gumawa ng kabutihan, kasi lahat po tayo ay ginigrade po nila dito. Hindi lang ho dahil sa ngayong araw nakagawa ka ng mabuti, yung mga ibang araw nyo at saka yung mga for the future nyo is okay na yon. Hindi ho. Overall performance kumbaga yung tinitignan sa atin. Minsan may iba na nagugulat na nakaka-receive sila ng ganito, tapos sunod na naman ay hindi na naman nakaka-receive. Ganun po talaga, dahil sa araw-araw ay may iba-iba ang mga nagbabantay sa atin. Okay? Iba-iba ang nag-grade sa atin at iba-iba ang information na marireceive natin, kasi kagaya niyan, kung ikaw pinagkalooban ng lihim na pangalan ng Panginoon, yung baga binigay, kasi nasa anghel ang ibang pangalan ng Panginoon, pinagkaloob niya. Pag once nakita ng anghel na karapat-dapat ka, or pahihintulutan ka ng Panginoon na ibigay sa iyo ang pangalan niyang lihim, mapalad ka. Kasi pag once na tinawag mo yun, ginamit mo yung pangalan or tinawag mo siya sa pangalang lihim, ay maa-approvean or maririnig ka ng mabilis ng Panginoon. Pag nag-wish ka minsan, matutupad ng immediate. Pag
kung nakikita niyang karapat dapat na ibigay sa'yo. Hindi ibig sabihin kahit meron kang special na pangalan niya pag nag-wish ka na sa kanya, ibibigay niya. Ang Panginoon is fair po sa lahat. Hindi yung porket meron kang pangalan na special niya, ay akala mo ibibigay niya na agad. Hindi po. Ano yan, binibase niya po sa circumstances na mangyayari. Or, kasi napakatalino ng Panginoon. Walang sino man ang makakaunawa or makakapag-isip ng pag-iisip niya. Pinanganak ka pa lang dito sa mundo, ay alam niya na kung sino ka. Kaka-rebirth mo pa lang dito sa mundo, alam niya na talaga kung sino ka. Matagal ka na niyang alam, kilala niya ng ugali na mayroon ka. Basta yun lang po, nawa po ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa panunood. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pang-araw-araw. Nagdadasal po ako, dumadalangin po ako. Hindi ko po niyayabang. Sinasabi ko po ito dahil nais ko rin pong gawin nyo, kasi sa awa niya lang po ay tayo ay magkakaroon po ng napakaraming biyaya. Humihingi po tayo ng nakaawaan niya tayo na makapasok po sa tahanan niya, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa Panginoong Hesukristo. At nawa po ay tayo ay gabayan niya parati sa pang-araw-araw natin na buhay, para mas maging mabuti pa tayong nilalang. At saka po ay magkaroon po tayo ng good health habang nabubuhay po tayo dito. Amen. Good night po, matutulog na po ako. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.